walang mga lisensya, wala pa tayong nakukulong. Mahiya naman tayong lahat. Nasamsam na. Hawak na natin. May mga pangalan na. Udas barya lang ang ninakaw! Kayo, trilyon ang ninakaw! Lumayas kayo dyan! Kami na ang uupo dyan! After 6 years, kaming mga mahirap uupo sa Kongreso! Superpower na ang Pilipinas! Hindi kami magnanakaw! Dahil mahirap kami, naintindihan namin ang bawat Pilipino! Ako ay isang mananahi! Yung mga suot nyo, ako ang nagtahingan! Mga mananahi ang nagtahingan! Sinasabi nila, bakit nandyan kayo? May ambag ba kayo sa Pilipinas? Kahit adik, may ambag sa Pilipinas! Pag bumili sa tindahan ng sigarilyo, may tax! Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nagbabayad na ng tax sapagkat pina-ultrasound ka ng nanay mo, tingnan niya yung resibo, may tax. Bumili ang nanay mo ng gatas diaper, sanggol ka pa lang, nagbabayad ka na ng tax. Dahil may mga tax lahat ng bilhin, kahit pitchin, bumili ka dyan, pitchin, wala ng piso ngayon, 5 piso na dahil may tax. Ang mahal ng tax. Yan po, lahat tayo Pilipino, kahit adik ka, may ambag ka sa Pilipinas, salud ka lang. Salud ka lang kasi adik ka, kapag wala ka ng mapangbisyo, magnakaw ka na, mang-rape ka na mga magagandang babae dahil maganda, demonyo na yung nasa isip mo. Kahit paano yung mga masasamang tao na yan, may ambag pa rin sa Pilipinas. Hoy, ayan, may lumabas na namang buhaya. Yan, yan isigaw nyo, Kongreso. Magnanakaw, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ako nakaupo, ako nanganay, ako maghapon, naiintindihan ko yung sitwasyon ng Pilipino. Ang sakit sa kalooban ko na merong namatay sa baha, lalo na sa area ng Bulacan at Pampanga. Kahit walang ulan, hanggang ngayon lubog pa rin sila sa baha. Maraming nagkasakit na doon, mga alipong-alip, dysbiosis, dahil sa pinagnanakaw itong mga nasa harapan kong itong house na to. Mga wala kayong puso, kami na ang uupo dyan. Lumayas kayo, kami na ang uupo dyan, mga mahirap. Hindi kami magnanakaw dahil naiintindihan namin ang bawat Pilipino. Walang kwenta yung mga pinag-aralan ninyo. Saan kayo galing ng nagkapagtapos sa pag-aaral nyo? Walang kwenta. Mga salot, may mga pinag-aralan. Pero mga salot sa bansa, nakakahiya. Yung mga bayani natin, nagsakripisyo ng buhay para hindi tayo masakop na mga dayuhan. Itong house na to, mas masahol na sila sa dayuhan dahil ang kalaban natin ay kapwa Pilipino ngayon. Yan ang katotohanan. Hindi tayo sinakop ng mga banyaga, pero triple ang sakit sa ating mga kalooban dahil nagpapahirap sa ating mga kapwa nating Pilipinong may mga pinag-aralan na mga mayayaman, mga walang dangal. Lumabas kayo dyan, kami na dyan. Hindi kayo naawa. Tingnan nyo yung mga Diyos. May nalulunod, may namatay dahil sa pinagkagawa ninyo. Naka-Mercedes pa! Nakaka-high blood kayo. Sana na ko'y nalalangin sa Diyos na sana hindi na kayo magising. Pag-ising nyo. Mga buhaya yan. Ayan, may lumabas na naman mga buhaya. Bibitayin na yan. So, susunugin yan ng buhay. Hindi sapat yung makulong sila. Dapat sinusunog yan ng buhay para huwag nang tularan ng ibang susunod pang leader. At ito pala, kapag magnakaw tayo, sinusunog tayo ng taong bayan. Kaya huwag tularan para hindi na tularan. Dapat sinusunog yan ng buhay para uunlad tayo. Para wala na magnakaw sa atin, mga mahihirap. Para wala nang salot ng mga demonyo na ito. Mas matindi pa ang ginawa ninyo kaya matilan mga sino itong mga banyaga na sumakot sa ating bansa. Mas matindi pa ang ginawa nyo dahil kapwa nyo Pilipino pinapahirapan nyo.
Samantalang itong mga demonyo na nasa house na yan, pinagnanakawan lahat ng mga Pilipino. Maging mabuti ka man or masama, pinagnanakawan nila tayo. Yun ang katotohanan. Mas masahol pa sila kaysa kay Satanas. Na mga puto ko, mo, Romaldes, patayin mo ako, ito, sniper. Nandito ako, o bakit namatay ang mananahin na yan? Kasi pinagmumura niya si Romaldes. Kung kayo'y namatay, bakit namatay si Romaldes? Kasi magnanakaw, nakakahiya yun. Namatay kayo din, magnanakaw kayo. Kung mamamatay ako, alang-alang sa bayan yun. Alang sa pagmamahal ko sa kapwa kong Pilipino. Yun ang katotohanan, kaya ako nananahin ngayon. Dito na ako natutulog. Kahapon pa ako dito, hindi na ako umuwi. Dahil mahal ko ang bansa natin. Yan po, salamat na high blood na ako. Tubig! O, sino na gusto magsalita dyan yung hindi kayo pumasok sa trabaho nyo? Pagkakataon nyo na to, pagmumurahin nyo yan. Pumunta na kayo dito. Dapat yan, binibitay talaga para huwag nang tularan. Kasi kung makulong lang, hindi sapat ang kulong. Yung bilyon, yung trilyon ang ninakaw nila, dapat sinusunog yan ang buhay. Yan, para uunlad ang ating bansa. Yan, tama. Kasi may senador dyan na kung sino ang plunder na nagnanakaw, dapat binibitay. Tama yan. Agree ako dyan. Sana masulong na yan, batas na yan. Kung magnakaw ka ng pera ng kaban na bayan, binibitay ka. Yan, mga kababayan! Tama po yung pinagsasabi ng ating kapatid na galing sa Cebu at ang ating mananahi ay nagkakaisa na ngayon ang sambayan ng Pilipino upang sa ngayon ay maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Tama! Sa ating pagtitiis, eto na ang pangatlong araw natin. Natutulog tayo sa kalye. Kanina lamang po, bumaba na po sa posisyon ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo na si Martin Romualdez. Nalulong! Lumipad po kanina ang kanyang sinasakyan na helicopter at tinakot po ang mga brief ng puta man na House Speaker na bobo na si Martin Romualdez na bugok. Palabas na naman po ang mga sasakyan ng mga bobo, mga buhaya, mga buwisit, mga tarantado, mga inayupak, mga hampas lupa. Ang gaganda ng mga kotse nila, galing yan lahat sa buwis ng taong bayan. Hindi sapat, Martin Romualdez, ang salitang resign. Dapat mapanagot ka. Hintayin mo lamang, Martin Romualdez. Oh, tignan niyo mga kababayan. Hinaharangan pa ng mga pulis, mga traffic enforcer, buhayang palabas, oh. Yan, gago yan.